Meron po kaming plato, 1598 pa. Oh. Collector's item na po yan. Mga Kawayan collector's po. Handwritten po ni Aguinaldo. Ito po yung antigo naming Mama Mary. Wow. Naghihilamos sa kwarto kasi ang banyo nga ho malayo. Malalagyan po ng pagkain ng araw. Daan taon na rin po yan. Ito. Opo, ano yan, diba? Lumiit sa tap nung araw Diyan po po. kasi dumadaan yung mga karawahe. Good morning, Philippines. Ito tayo. Enok! May pupuntahan tayo ngayon. Pero malapit lang. Dito lang sa atin sa Malolos. Yan. Kasi yun sa mga fascinating na bahay na kayamanan ng Malolos. Pupuntahan natin yun ngayon. Sa may bayan yun. Right. Ngayon po ay March 8, 2026. Alas 7 ng umaga. Araw ng linggo. Maganda. Liwalas. Summer na kasi. Ano na tayo sa Santo Rosario, sa CMIS Santo Rosario. Magandang araw ngayon. Pero mamaya, napakainit na yan eh. Tayo pupunta sa bayan. Sa Kalye Kamistisuhan. Yun, ang tawag dun eh. Ayan na. Hindi masyado maraming tao ngayon. Kaya mga pandesal, bibili na. Sa likod tayo ng katedral ng Immaculata Concepcion de Malolos. Itutur ko muna kayo dito sa mga ancestral house din dito. Mga makakasaysayan na mga bahay sa Malolos. Ito, isa rin to sa mga makakasaysayan eh. Yung kila Villanueva family oh. Right. Ito tayo. Dinerecho natin yan, Solveta. Pag pamaliwa, papuntang Canto Boy, papuntang Sabitan. Yun. Ayan pa ang mga bahay dito. Ito ang pinakayaman ng Malolos eh. Ito, Dr. Luis Santos Yutangkoy. Dr. Luis Yutangkoy Santos Ancestral House. Ganda niya no. Kita niyo naman. Yan ang mga kayamanan namin dito sa Malolos eh. At na rin lang tayo. Tingnan natin ito. Pakita ko na sa inyo. Oh, wow, ganda no. Oh, ayan oh. Tapos sa kabila naman ito ang Tantoko naman. Yan ang matandang mga ancestral house ng Tantoko. Ito ang Kalye Kamistisuhan. Ito ginagawa rin to eh. I-renovate din to eh. Ito yung dating butika. Dito sa Malolos. Ngayon, i-renovate na rin. At ito naman ang Palacio Real de Santo Niño. Ang premier na naging restaurant na yan ngayon. Yun, minsan papasukin natin yan. Siyempre, dito tayo pupunta. Ito ang Templete de Santo Niño. Wow. Slili ko tayo dito. Ito, ang pupuntahan natin. Very good. Parada muna tayo dito. Sopya. Ito ang ating bantayog dito ng Santos Bautista. Pasok tayo dito. Yun. Wow! Napakaganda pala nito. Ayan. Okay. First time natin dito eh. Sa may right side po, pagpasok natin sa harapan, makikita natin ito. Old na karwahe. Good morning, Philippines! Ngayon po, nandito tayo sa tahanan ng Bautista Ancestral House ng Malolos, Bulacan.
Ito po ay isang tahanan ng kasaysayan at alaala. Ang ating pong Bautista Ancestral House ay matatagpuan sa makasaysayang lungsod ng Malolos, Bulacan. Ang Bautista Ancestral House ay isa sa tahimik ngunit mahalagang saksi sa mayamang kasaysayan ng bayan. Ito po ang tinatawag nating bahay na bato. Itinayo po ito ng panahon pa ng Espanyol na sumasalamin sa pamumuhay ng ilustrado at prinsipalya ng Malolos noong 19th century. Ang bahay po natin ay pagmamay-ari ng pamilya Bautista. Isa sa mga kilalang angkan dito sa atin sa Malolos, Bulacan na may mahalagang parte o papel sa panlipunan, pang-ekonomiya at pangkulturang buhay sa bayan. Tulad ng ibang mga ancestral houses dito sa Malolos, ang ancestral house na ito ay nagpapakita ng Espanyol at Pilipinong kultura na matibay na batong pundasyon sa ibaba at kahoy sa ikalawang palapag na malaking bintana na may bentanillas at maluwang na silid. At noong pong panahon ng kolonyalismo, ang Bautista Ancestral House o Bahay na Bato ay nagsilbing tahanan ng edukasyon, talakayan at pagtitipon. Kung saan po nagtitipon ang mga edukadong Pilipino upang mapag-usapan ang kalagayan ng ating bayan o bansa. Sa ganitong mga bahay, hinubog ang ideya ng reforma, nasyonalismo at pagmamahal sa sariling kultura. Good morning! Siyempre, nakita ulit kami ni Sir Andy Cortez. Siya po ang husband ni Ma'am Karen Bautista Cortez. Yeah. Ngayon po yung kanilang ancestral house ay itutur tayo ni Sir Andy sa kanila para makita naman natin yung turning back time na panahon ng bahay na bato ng Bautista family na ancestral house dito sa atin sa bayan ng Malolos sa probinsya ng Bulacan. Tara na, sir. Okay. Okay, let's go. Opening ng door. Wow. Talaga pong pangalan ito is Don Jose Bautista Ancestral House. Ito po ay natawag din Caryatids House. At ang pasad niya, ang pinaka-popular kasi ito po ay nagre-resemble na Caryatids. Sabi yung Caryatids, ito yung 4 female sa Athens na meron siyang resemblance, mythical women warrior. Ang Caryatids po ay sinasabi nating women of Caryais. It first appears sa Greek architecture around 650 to 530 BCE. Ang female na warrior ay nagsisimbolize ng strength, grace, pagka sila ay nugod, nasisira ang mga weapon. Kaya po napakatatag na simbolo ng isang bahay. Nice to know. Ito po sa may harapan natin, sa opening natin, meron tayong mga painting, tsaka mga images, yung statue. Ito ang Santo Niño. O yan, popular sa atin ang Santo Niño eh. Ito, rebulto to ng San Miguel dahil meron siyang devil, tapos si San Miguel, Arkanghel. Mga saints na makikita rito, nakita nyo naman, oh, antigong-antigo siya. Itsura ng mga statue niya, nag-wear and tear na siya. At puro mga curving to ng mga kahoy, mga painting. At ito po yung mga heritage na mga news, mga dyaryo, na idyaryo. Yan, sa Inquirer pala, oh. Na-Inquirer na rin pala sila. Ito pa isa. Napaka-intricate ng curving niya rito. Ganda ng curving. Yung door nila. Napakatandang ano na nito, ano. Akita po tayo ngayon sa ating bahay ni Sir Andy. Ayun, oh. Ito napaka-sophisticated eh. Lahat ng mga structure dito ay puro handmade. Chandelier naman, na antique na chandelier na ito. At napaka-sophisticated din. Parang naka-tiles pala yung ibabaw ng ceiling nila, oh. Wow. Ito yung pinaka-front door natin sa receiving area o sala sa second floor. Pati yung curving niya, pati yung pinto. Meron siyang curving, malaki, tapos yung intricate design niya, tapos meron pang glass. Tayo. Wow. Ito yung kalakihan. Ganda. Makikita natin dito ang napakagandang mga kalooban ng ating Bautista Ancestral House o Bahay na Bato. Yan yung Four Sisters. Ito yung Four Sisters, mga anak ni Don Jose Bautista. Ito yung wedding nila. Bihira kasi may mga wedding na ganito. Yan sila tatay. Oo nga. Bihira kasi yung nung araw na mayroong mga ganitong portrait eh. At ito na-preserve pa rin po dito. Gaya ito, meron pa silang pictures. Siguro ito mga 1940s. Yan. Yan natin. Ang matandang turntable. O, may matandang turntable pa pala to. Wow.
At syempre may harp din. Napakadalang na may harp ngayon eh. Tapos yung kanilang mga stante dito, kita nyo, napaka-antique. Merong ibang type ng key. Meron pa rito oh. Tapos yung mga collection dito, may Bible pa sila. Napakatandang Bible na siguro nito. Ayan, oh, titibay. Bibigat. Kita nyo naman oh. Wow! Ano to? Oh, ganda. Parang sa machine. Ito po mga nakatago na mga treasure ditong mga collectibles nila. May old glass pa. Parang bote. Ganun pala yan to. Yun. Sa mga karo. Oh, ganda nito. Ito yung mga pang ano natin sa karo. May parang, ayan, sample ng sa karo natin. Tingnan nyo. Go. Naka-collection sila rito. At ito ay siyempre mga siguradong tunay na mga silverwares. At yung mga glass, madalang natin makita yung mga gantong glass eh. Dito naman po yung mga webless natin. So, ito din siyempre handmade, mga ratan. Ratan, tapos iba yung figure ng kanyang engrave eh. Wala na tayong nakikitang ganito. Yan. Pati yung kanilang mga tumba-tumba, na intricate design din pala to. Ganda oh, tingnan nyo naman. At syempre yung kanilang table dito na may chinaware. At meron din silang painting dito sa ibabaw. Kita nyo yung painting nila oh. Ito naman ay painting na Magellan na nagbigay ng Santo Niño sa asawa ni Raha Humabon. Yan. So, napakaganda. Itong harapan natin, nakikita niyo yan, ito yung pag-receive ng bisita. Napakaluwag ng mga pasad. Tapos dito, makikita natin yung mga silya at syempre yung kanilang collection ng family. Mga photos. Ayan, family photos nila. Oh, wow! Ganda. Yan. Kita nyo, ito po ay isang flower base naman. Na merong angel na naka-engrave. At syempre sa ibabaw, yung pinaka-main flower natin. Ito po ay kahoy. Na meron siyang color ng parang gold. Ito po nakikita natin, ito yung, kumbaga lalagyan ng mga file. Ayan, mga lalagyan ng mga file. Mga curving to, mga lalagyan ng file. Kaya kung papansinin nyo, meron siyang mga kanya-kanyang section. Ayan. Ito nilalagay siguro pag mga important files, dito kinukuha. At dito siya nakatago. Yun. Tsaka yung luma pa nating mga muebles. At yung ating, eto nakikita natin, yung mga foundation oh. Sa loob pala nito, maganda yung foundation eh. Ang nakikita po natin na painting na to, ito po nakikita ninyo na yan. Yan po ay actual nitong bahay na painting. Dito po, makikita ninyo yung hagdan. Ito yung hagdan natin, na which is ito yun. Ito yung hagdan. Yan. At ito po si Don Jose Bautista na nakikipag-usap. Parang may pinopropose po kasi si Rizal dito. At ito pong nakikita nating painting na yan, ito po yung actual na place kung saan siya kinuhanan, opening. Ito po yung mismong part na yon, na dito yun sa part na yun yung hagdan. Ito yung barandilya. Ayun po yun, yung barandilya. Yan. Tapos nakita nyo yung, kung makikita nyo po, kung saan nakaupo sa likuran ni Don Jose, ang bintana ay ito po yun. Yan. Ito, hindi ganong kita yan. Yan po yan. So sa may dulo, at ito po yung pintuan na nakikita na sa resemblance ng pintuan sa likod ng isang lalaking nakatayo. Ang kanyang pong nag-iisang anak pala ay si Don Antonio Bautista. Ito po ang AD camp ni General Emilio Aguinaldo o Presidente Emilio Aguinaldo at ang kanyang may bahay. Good morning po mga tropas. Siyempre, napakahalaga po ng araw na to kasi nandito po tayo sa isang kayamanan ng Malolos, ang Bautista Ancestral House o mas popular sa bahay na bato ng Bautista Ancestral House. Siyempre, kasama po natin ang isa sa may-ari ng tahanan ng Bautista family. Si Ma'am Caterina
Clara Bautista Cortez. Siya po ang isang nagme-maintain na sa atin ngayon ng ating pamoso at popular ang ancestral house ng Bautista dito sa atin sa bahay ng Malolo sa probinsya ng Barangay Bulacan. ng Santo Niño. Kalye kami sa Santo dati. Pero ngayon, ang kanyang barangay ay ang Santo Niño, Malolos, Bulacan. Ito po ba ma'am, kailan po ba tinayo ang ating bahay na bato ng Bautista Ancestral House? Ito daw ay binibuild noong 1850s. Yun, 1850s. Ngayon, renovate 1877. Kaya yun ang nakalagay sa labas Okay. ng semento na yung arko. Doon nakalagay na 1877 siya. Pero actually 1850s. 1850s po ito. Siyempre, in-indicate doon yung pinakakabuuan ng bahay dahil nga yung lahat ng nakikita natin ngayon na magagandang kakabit o yung kanyang mga design ay 1877 po siya na-form o naitayo. Tanong na rin natin kung sino po yung original na may-ari ng ating bahay. Si Don Jose po. Si Jose Bautista. Si Don Jose Bautista. Siya po yung great-grandfather. Great-grandfather na po. Tatanong na rin natin sa kanya kung pang ilang henerasyon na sila Ma'am Karen dito na nag-maintain na at tumitira dito sa bahay natin sa Bautista. Kami po ay Ancestral House. pang-apat na henerasyon na. Yan. Oo. So, ang may-ari natin, ang head natin ay Si si Jose. Don Jose Bautista, Tapos si Antonio. si Don Antonio Bautista, Ang isang anak siya. isa lang siya. Oo. Yan. Tapos, sumunod ang aming ang aming magulang si Jose Bautista. Jose Bautista Jose din. Bautista rin. Pero Tan Osoy. Don Jose naman. Bautista. So, yun ang pagkakaiba nila, yung middle initial ng great-grandfather niya at saka yung father niya. Ayun. Tapos po, ilan po bang magkakapatid yung father po ninyo? Siyam po sila, Siyam. kapatid. Fourth generation na po kami. Ayan. Meron naman po kayo ilang magkakapatid. Kami po ay 10 magkakapatid. Originally po, 13, but namatay po yung tatlo nung sila'y bata pa. Tapos sa ngayon po, unfortunately, meron na rin po sa amin nag-pass away, 2 pong kapatid namin, letter A at saka letter B po. Ayan. At alam ko rin po, pinangalan sa inyo is alphabetical. Alphabetical, alphabetical order kami pinangalan. Sa English, hindi Tagalog alphabet ha. English alphabet pa, social. At syempre, itong mga names natin, bihira po yung nagpapangalan ng mga alphabetical. Opo, Kasi nga, kumbaga, siguro sa dami niya rin po, para hindi malito. Tsaka sa Bulacan po, usually, ang tawagan, since meron ho kaming ng pagka-incheck, Yes. so ang tawagan po namin sa mga ate, koyang, diche, sanse, sitche, ganun po. Yun. Oo, diko. At ito po, alam niyo po ba na ang talagang pangalan po ng kanilang kinatitirikan ng bahay, ang tawag po nung araw ay Calle Camistisuan. Akala ko kasi po yung Calle Camistisuan parang Spanish or Akala din namin. French, ano? Oo, yabang namin. Akala din namin gano'n. Yung pala inchik kasi. Inchik po pala ang original na kaya sila tinawag na Calle Camistisuan. Kung sa iba po hindi naiintindihan po yung mistiso, ito po yung mix. Mix po. Oo. Mix ng Inchik at ng mga Pilipino. Yan. Pero syempre, meron din part doon ng mga Spanish na rin siguro. Opo. Kaya, mistiso. Ayan. Ang lolo ko po, meron sila. Meron silang lahi. lahi. Yan. At ngayon po, ang tawag na sa ating barangay ay ang barangay ng Santo Niño, Santo Niño. Malolos. So, malolocate po natin siya at makikita natin siya dito sa barangay ng Santo Niño na makikita natin nung dinaanan natin kanina. Opo. Santo Niño Street, Barangay Santo Niño. Santo Niño Street din pala, hindi kayo malilito. Santo Niño Madaling Street, tandaan. Barangay Santo Niño, Malolos City, Bulacan, Philippines. Ayan. Opo. At syempre, alam ko rin po, yung isang nag-maintain din ng bahay natin ay si Sir Des. Opo. Siya po ang kapatid namin, nagmulat sa amin, pahalagahan ang nasyonalismo ng Bulacan. Ng Bulacan. Oo, pagpapahalaga sa kasaysayan dito sa Bulacan. Opo. Siya po ang malaming na-contribute po. Sa aming pamilya at buong Bulacan bilang po sa tourism. Yan. Oo. Tapos, ito nga ho, yung pagbuhay ng fiesta. Santo Niño Fiesta. Opo. Mga pioneer. Siyempre, ako po ay commemorate ko rin ang kapatid ni Ma'am na si Sir Des kasi siya po ang nagpamana sa atin. Yung pag-maintain ng bahay na ito, pagtsatsaga. Opo. Para po maisalin uli at makita uli natin ang kanilang ancestral house dahil po sa effort niya yon. Kahit wala naman po siya sa atin, napakahalagang history po na iniwan niya sa atin na na-maintain pa rin ang bahay ng mga Bautista o ang bahay na bato ng Bautista Ancestral House. Opo. Pati po yung kapatid ko kinasal, binalik po niya yung dating tradisyon. Yan. Oo. So, yun po actually yung naging kagaya din po ng wedding ni Irene Marcos kasi Yes. she was here po. He was here nung wedding. Oh. Oo, na
nagkakalat ng tapis sa kalsada habang naglalakad din. Like, binalik po niya yung mga tradisyon ng araw. Galing ano. Oo, para, kumbaga, mamulat ulit ng tao. Tama. Ganito ang kasal ng araw. Tama. Tsaka po ito mahalaga sa atin ang ating kultura kasi ito po yung ating identity na minsan tayo po nakakalimutan natin eh. So isa po si Sir Des doon nagpaalala uli sa atin Opo. ang ating pagiging Pilipino, Opo. ang ating karakter ng pagiging Pilipino dahil sa kanya. Opo. Malaking Yan. pasalamat po talaga namin sa kanya. Oo nga At naman. naging bahagi siya ng aming buhay. At syempre sila Ma'am Karen na po ngayon ang nagme-maintain na at nag-aayos ng ating bahay para po pag pinuntahan nyo dito ay maganda pa rin ang kondisyon niya. Opo. Yan. At alam ko rin po, si Sir Des din po ay ang nag-push para maibalik uli ang ating Santo Niño Opo. na fiesta. Opo. Yun. Ito pong participation ni Sir Des sa ating ginaganap na Santo Niño, which is 51 years nang ginaganap dito sa atin sa bayan ng Malolos. Po isang mga pioneer sa mga pag-umpisa ho na celebrate po ulit ng Santo Niño. Ayun. Isa po yun na yung kinakarga lang ang karo. Oo, kinakarga nga naman. Alam niyo po ba na ang Santo Niño din isa sa pinakamahabang prosesyon na ngayon Opo. na kinoconsider sa buong Pilipinas? Grabe. Na naging participate yan ni Sir Des, na kapatid niya. Opo. Yan. Oo. At yung pagpipista po natin ng Santo Niño ay nangyari pa noong 1975. Yan. Kaya po napakalaking treasure na binigay sa atin ni Sir Des, na kapatid ni Ma'am Karen, ang gantong Pagbalik mga ng ano, ancestral natin na tradition and culture. Meron po ba tayong popular dito, Ma'am, na tradisyon na ginagawa pa rin sa bahay natin? Ay, opo. Meron pa po. Yan. Ang amin pong Pasko, Bagong Taon, Yan. dito ginaganap. Holy Week po, Holy Week. naglalabas po kami ng mga santo. Yun. Tapos pagka fiesta po ng Santo Niño, naglalabas din po kami ng mga Santo Niño, Birhen. Tapos Holy Week po yung Santa Marta namin, ganun po. Oo, yung Flores. So napakalaki pa rin part ng culture natin Tsaka mga yung Pilipino. Flores, opo. Na pinakikita nila Ma'am Karen dito yung close family ties natin, 'di ba? Na ang pamilya lagi magkakasama, especially pag may mga special celebration tayo. Opo. Meron ba tayong pinagmamalaki na pagkain? Ay, opo. Na talagang ibig sabihin rooted sa pamilya lang natin. Opo. Meron po kami yung tinatawag na luto sa toyo, Okay? luto sa patis, yung ano po, rilyenong manok. Okay. Tapos meron po kami yung Spanish lumpia. Marami po. Marami pala Marami no. pang dishes. Tapos yung sinasabi niyo lumpia naman po, Lumpiang Spanish lumpia po. Spanish lumpia. Mukhang masarap yun. Next time, papatikman kita. Iyan, titigim tayo sa kanila. Ngayon naman po, siyempre, gusto ko muna magpasalamat muna kay Ma'am sa pag-accept nila sa kanilang humble na tahanan at makasaysayan na tahanan. Siyempre, bago po tayo matapos, ituturo muna tayo ni Ma'am Karen para mapakita naman niya ang napakaganda nating Bautista, Bahay na Bato, Ancestral House. Let's go. Ito po yung ating receiving area to, Ma'am. Napakalaki po ng ating mga receiving area. Apo, aha. Maaari po ito sa mga bisita. Apo. Nung araw po kasi, depende sa bisita, yung original, ang pagstay nyo. Dito po, yung pinaka main sala, ito po usually nagaganap ang mga party, pagtitipon, dito po. Yun. Dito po sa baba, meron po yung dating gate, pinto po. Para ho, pagka doon ho papasok ang mga kuwari hindi importante masyadong tao, like yung mga magsasaka nila, Yes. o yung mga sa asinan na doon lang po sila pumapasok. May pinto ho po yan dati eh. Ayun, dito po. Yun dyan po. Itong part na to. Oo, yan po yung misanto po. Na dyan po. May pinto yan dati. Kasi para pag hindi ka masyadong Oo. sa Kumbaga, trabahador living ka. area doon sa Opo. mga... kumbaga, nung time kasi na yun, merong mga prominenteng pamilya. may mga distinction ng mga guests. Yes. Oo. Yun pala Pagka yun. semi-important po, dito. Dito naman. Oo, parang ito yung receiving area. Ito Pagka na yung hindi, oo. Pero kung talagang mga pagtitipon na po talaga at saka yung mga special na tao, dito po nila ine-entertain. Oo. Ito. Kung makikita nyo po, dito po yung aming pong poste, meron po siyang carving. Yes. Oo. Kasi nung araw po, bago ka magtayo ng pundasyon ng bahay, pinapabless po yan sa simbahan. Bago po itayo. Kasi that's para i-block yung bad spirit from entering the house. Kaya po wala may curving siya na... Kaya siya may carving. cross. Oo. Okay. Kaya siya may cross. So, parang to protect the house and Oo, also from the para bad yung spirit.
mabless din yung bahay. Yes, oo. Tapos, bago ka magpundasyon. Ayan. Tapos nagtatayo ka usually na makopa. May makita mo sa baba, may makopa tree. Yes. Kasi makopa tree, cotting bell yan eh. So Yun. parang it drives away evil spirit, it invites good vibes. Oh. Oo. Ganda pala, no? Oo, yes. So, kaya pala meron tayong mga makopa sa bahay nung araw. Oo, At usually. ito po ay napakatanda ng makopa. Ay, opo, matanda na yan. Kung meron 300 years, meron na po. Meron na. Mhm. At napansin ko rin po, may mga painting po sa ibabaw. Opo. Kasi po, ano yan, actually po, hindi naman yan yung pinaka-antigo po. Pinagawa po yan ni Des Bautista, representing Luzon, Visayas, and Mindanao. Oh. Opo. Tapos ito po, ine-explain din po ang means of livelihood ng mga, ito pong sa Luzon, yung sa aming ancestral. Okay. Mga, opo. Tapos ito po, kung mapapansin nyo, we preserve some items. Kagaya ho nito, ipang naghihilamos ka po. Oo. Sa kwarto. Yung pala yun. Oo. Mm-mm. Tapos ito po yung tinatawag na arenola. Yes. Kasi nung araw ho, ang banyo malayo sa bahay. Kasi di ba usually hall lang po yun eh. So usually ho yung malayo. So sa room mo, lalagay ka nitong arenola. Oho. Pero porcelain, ano? Naabot Oo. kasi yung arenola is yung parang metal type na eh. Oo. Ito Pero yung ang porcelain. araw palang arenola natin, ganun. Glass. Oo. Glass pala, ano? Ano to? Chinaware. Ano po? Ano to? Oh, yes. Tapos ito po yung timba. Ay, natimba. Okay. Ito ho yung pang, di ba, pag-pour ng gano'n kasi panghilamos. Yun. Opo. Tapos ito ho yung sa lolo ko noon. Ito yung mga Ito ho yung pictures. mga plansyahan nung araw. Plancha pala to. Opo, ito po, Ah, yung plansya. pala yung Nilalagay ho plansya. yung charcoal sa ilalim. Okay. Ito yung mga lalagyan po ng ilaw. Oo, yung kandalita. Oo. Ah. Ito po, meron po kami nung sa Sa baril. mga remnants po. Oo. Piston ng mga Spanish po. Tsaka Opo. yung collectibles nila ng mga Stamp po. stamp nung araw. Oo. Tsaka ito ho yung mga activities po ng mga dito ho sa Bulacan. Yun. Kasama po yung lolo ko. Ayun. Ito po yung ating receiving area to, mama, no? Opo, ito So po napansin yung... ko po, napakalaki po nung ating mga receiving area. Maaari po ito sa mga bisita. Noong araw po kasi, depende sa bisita, yung original, ang pagstay nyo. Dito po, yung pinaka-main sala, ito po usually nagaganap ang mga party, pagtitipon, dito po. Yun. Dito po sa baba, meron po yung dating gate, pinto po. Para ho, pagka doon ho papasok ang mga kuwari hindi importante masyadong tao, like yung mga magsasaka nila, Yes. o yung mga sa asinan na doon lang po sila pumapasok. May pinto po yan dati eh. Ayun, dito po. Yun dyan po. Itong part na to. Oo, yan po yung misanto po. Na Oh. dyan po. May pinto yan dati. Kasi para pag hindi ka masyadong mga distinction ng mga guests. Yes. Oo. Yun pala Pagka yun. semi-important po, dito. Dito naman. Oo, parang ito yung receiving area. Yung Ito pagka na yung hindi, oo. Pero kung talagang mga pagtitipon na po talaga at saka yung mga special na tao, dito po nila ine-entertain. Oo. Ito. Kung makikita nyo po, dito po yung aming pong poste, meron po siyang carving. Yes. Oo. Kasi nung araw po, bago ka magtayo ng pundasyon ng bahay, pinapabless po yan sa simbahan. Bago po itayo. Kasi that's para ho, i-block yung bad spirit from entering the house. Kaya po wala may curving siya na... Kaya siya may carving. cross. Oo. Okay. Kaya siya may cross. So, parang to protect the house and Oo, also from the para bad yung spirit. mabless din yung bahay. Yes, oo. Tapos, bago ka magpundasyon. Ayan. Tapos nagtatayo ka usually na makopa. May makita mo sa baba, may makopa tree. Yes. Kasi makopa tree, cotting bell yan eh. So Yun. parang it drives away evil spirit, it invites good vibes. Oh. Oo. Ganda pala, no? Oo, yes. So, kaya pala meron tayong mga makopa sa bahay nung araw. Oo, At usually. ito po ay napakatanda ng makopa. Ay, opo, matanda na yan. Kung meron 300 years, meron na po. Meron na. Mhm. At napansin ko rin po, may mga painting po sa ibabaw. Opo. Actually po, hindi naman yan yung pinaka-antigo po. Pinagawa po yan ni Des Bautista, representing Luzon, Visayas, and Mindanao. Oh. Opo. Tapos ito po, ine-explain din po ang means of livelihood ng mga, ito pong sa Luzon, yung sa aming ancestral. Okay. Mga, opo. Tapos ito po, kung mapapansin nyo, we preserve some items. Kagaya ho nito, ipang naghihilamos ka po.
Tapos ito po yung tinatawag na Arinola. Yes. Kasi nung araw ho, ang banyo malayo sa bahay. Kasi di ba usually hall lang po yun eh. So usually ho yung malayo. So sa room mo, lalagay ka nitong Arinola. Tapos ito po yung timba. Ay, natimba. Okay. Ito ho yung pang, di ba, pag pour ng gano'n kasi panghilamos. Tapos ito ho yung sa lolo ko noon. Ito yung mga Ito ho yung mga plantsahan nung araw. plancha pala to. Apo, ito po, Ah, yung plancha. pala yung Nilalagay ho plancha. yung charcoal sa ilalim. Okay. Ito yung mga lalagyan po ng ilaw. Oo, yung kandalita. Oo. Ito po, meron po kami nung sa Sa baril. mga remnants po. Oo. Piston ng mga Spanish po. Tsaka Opo. yung collectibles nila ng mga Stamp po. stamp nung araw. Oo. Tsaka ito ho yung mga activities po ng mga dito ho sa Bulacan. Yun. Kasama po yung lolo ko. Ayun. Si Aguinaldo po, aide-camp po siya ng lolo ko po. Okay. Ni Aguinaldo. Ito po, handwritten po ni Aguinaldo na kasi he was trying po to write the national anthem na hindi na po natapos. Okay. Kaya ito ho si Jose. Ito po si Antonio. So, nag-attempt din po pala siya na magsulat ng Magsulat ating... ng national anthem. Talagang makabayan po pala. Si Aguinaldo po, yan yung nag-try. Sulat ho niya yan. Sulat pala He ni was trying to Aguinaldo write yun. the national anthem. National anthem. Mhm. Tapos dito, yun, siyempre, picture ng Na actual bahay na bahay po. natin. Opo. Yun. Known, pero wala ho yung Caryatids actually. Oo. Kasi ang known po ang bahay namin dahil doon sa Caryatids. Yes. Yung po, kasi Greek time po yung in-inspire nung sa bahay. Ito po is nag-coincident. Sakto po, 4 na babae po yon na mga warriors. Naging 4 po kami babae na sa pamilya. Galing ano. Oo. At alam po yung mga Caryatids natin, mga women warrior ng Athens yan. Opo, oo. Matatapang. Tsaka papasin niyo po yung mga bintana namin, hindi po siya kapis. Kasi isa lang po yung mga nauna na hindi po kapis ang bintana, glass. Yan po yung ventanillas na tinatawag. Yung malalaki. Then, yung ventanillas po yung pahangin sa ilalim. Yan pala yung ventanillas. Yan po yung binubuksan. Yan. Pinakikita sa atin ni ma'am na yun. Dami, lalagyan po ng damit Lalagyan ng ng mga, damit ng prinsesa. pwedeng mga gamit sa kama or gamit sa damit. Yun. Ganyan ang maleta nun pag nagbibiyahe, di ba? Tama. Oo. Ang bigat nun eh. Sa hagdan, ito po ay inspired from the Ensenada, which Oh, Bulacan ano? is popular. Sabi ko sa amin sa tourism. Sa tourism, totoo naman eh, kasi mukha siyang ensaymada. Opo. Tapos curving. ito daw po galing sa inspired sa Pilipit. Kita niyo to, yung post na Opo. bintana. Ito kasi, di ba, parang yung Pilipit natin. Okay. Ito po si Des Bautista. Ito si Sir Des. Oo, ito siya po. Siya yung mga awards. Yan ni Sir Des. Yan. Opo. Tapos ito po siya. Nagka-picture pa pala sila ni Yung Paolo Ramos. ginawa po niya yung Independence Parade. First parade po na gumagalaw yung mga tao sa float. Wow. Oo. At syempre, ito pa ganda nito. Mga nawalang parte ng ng santo. Ng santo, nakakoleksyon Oo. pa rin dito. Lumang Verina po. Tanda po talaga yung aming Mama Mary. Mamaya, tingnan natin. Antigo po yan. Oo. At kita niyo po ito. Dito namin tinatago yung mga damit ng santo. Kasi Okay. pinapaltan ho namin. Yun. Like ho yung aming Mama Mary at saka Santa Marta, nagsishare lang ho sila na isang body kasi kulang ho kami ng space. Kagaya ho ngayon, mag-Holy Week, kaya ho naka-Santa Marta ngayon ng katawan. Dalawa po ang Mama Mary yung nalalabas namin. Isa po yung Antigo, saka isa po yung Ivory. Yun. Yung Ivory ho, inuuwi namin sa Manila kasi alam mo na for safety reasons For po. safety reasons nga naman. Oo. Kasi nga yung sa lola ko, nanakaw ho yung Santo Niño niya eh. Antigo po na ivory. Kaya ako ngayon, nag-replica na lang. Oo. Ito po ito na din po, sabi din ho naman sa tourism naman po sa Dapitan. Ito ho yung lolo ko, si Don Jose. Okay. Ito po si Jose Rizal kasi they were trying to form po ang newspaper. Na La Liga Oo. Pilipina. La Liga Pilipina. Hindi ko lang masyadong sigurado po. Pero at that time po, pag uwi niya po sa Dapitan, a few days after she was captured. So ito po yung actual ng day before na siya makapture. A few days. pa pala siya sa lolo niyo. Opo, dito po. Pero ano po, hindi yan antigong painting. Ito yung nagpakita na nagpunta rito si Jose Puto Rizal. sa Rizal. Kasi yung sa kababaihang malolos, pala ho, i-appreciate niya.
Ay, pinuntahan niya po pala Pumunta, niyo. oo, po. nga Dito pala. lang po yun sa kabila na Oo. bahay. Oo. Kasi yun, nung araw, yung pag-aaral nila sa mga bahay-bahay lang. Oo, Oo, hindi po naman na eskwelahan. tama. Nag-request sila sa Gobernador Silio. Yes, opo. Ang mga kababaihan, tayo sila ng opisyal na eskwela. Yes po. Kaya po natuwa si Jose Rizal. Kaya dumayo po siya dito Wow. para puntahan po sila. Prayer room po Prayer ang tawag room pala namin to. po. Oho. So dito makikita natin, pagpasok po natin, ito yung merong lalagyan po ng kandila. At ito yung ating mga... Ito po, Santo Niño po. Ito po yung mga nilalabas po. Santo Niño. Santo Ito sa Niño, sister-in-law. Meron din pala sila Amor San Roque. po. Oho, San Roque po. Ito, ito po yung Santo Niño de Passion. Ito si Mama Mary po. Ito po yung antigo naming Mama Mary. Wow, tingnan nyo naman. Siya po yung antigo. Oho. Ito po yung antigong Mama Mary pala nila, ma'am. Opo. Oho. Ang ganda, no? Oho. Maganda ho mukha niya. Maganda yung mukha. Opo. Ano yung katawan. Nilalabas balingkinitan. po namin siya pagka... Basta isa nilalabas namin Holy Week, isa ho pag fiesta. Ito po si si ito na Santa yung- Marta. Santa Marta po. Ito na po Opo. yung kanyang damit. Pinapalitan ho namin every year. Ayun. Pero si Santa Marta ho kasi talaga is, ano siya sa purple. Oo nga. Parang identified siya sa purple clothes. Alam niyo po ba si Santa Marta, siya po ang kapatid ni San Lazaro. Okay. Siya po ay isa sa tagasunod ng ating mahal na Panginoong Jesucristo dahil sila po ay namangha nung nabuhay ang ating San Lazaro ng ating Panginoong Jesucristo. Mhm. Nice to know. Yung iba ho kasing mga Santo Niño, inuuwi ho namin sa kanya-kanyang bahay. Kagaya sa amin po, inuuwi namin yung aming Santo Niño de Peña Francia. So yung mga kapatid niyo rin po, meron sila kanya-kanya. Meron po, may hugando po. Yung kung makikita nyo sa pagprosesyon, laruan. Sa family niyo po pala yan? Apo, sa kapatid ko po. Pati po yung po ng barangay, di barangay? Barangay, tapos yung pasyon. Oh. Oo, Santo Niño de Passion, ito po. Ito yan, Oo, Kita Santo niyo Niño naman. de Passion. Sorry po, naka-plastic kasi yung, Oo, yung pero araw okay po lang. na po. Para po ma-preserve din naman. Oho. At syempre, ito po yung mga painting pa. Yung araw na painting na makita nyo. Batang Jesus na may Oo. parang premonition na may anghel na siya ay lumuluha. Opo. May krus tsaka may pako. May premonition siya na ano mangyayari sa kanya sa future. Ito ang napakatanda natin na Mama Mary, ma'am? Opo. Sa tansya niyo po, mga ilang taon na po ba? Mahigit no, ako, 100 years na, mahigit. Ang ganda. Antigo Pati po yung kanya- talaga siya. dito. Ang damit po niya, paiba-iba rin po. Oo nga. Oho. Pang daily po niya, daily Mexico. wear. Pati po yung kanyang ark dito, kita nyo, napaka-sophisticated ng ark niya. Oo. Ito ang ating Pinagawa lang po yan ni Des. pinagawa lang daw po niyan. Tapos yung painting pa, Holy Family. Holy Family, Pag Pasko po. Sagrada Pamilya. Opo. Ay, ganda. Ilang closet para sa ating mga Pagpalit-palit. puon. Oo, Ayan. sa pagpalit-palit po ng mga damit nila. Mga ilang po kayo, mukhang marami siyang collection din kayo, ano? Sa every year, sa shuffle nila. Opo. Yung kagaya po nung yung mahabang veil, likod po na kapa. Kapa. Oho, ibang araw lang yon. Tsaka hindi palagi, hindi every year. Ito po part ito. Ayan, may mga mga pictures saka paintings din. Ayan. Tsaka yung accordion. Ang araw, di ba? Chinese. Ganito yung sikat sa atin ng araw eh. Oo. Dito sa malaking bintana. Kita nyo. Ang aming chapel. Dito ang Oo. Ang chapel po. Puso ng Malolos. Ito po, design din po ni Des. Ito rin. Itong chapel po. Talaga ba? Opo. Dinonate po, tapos dinonate po yan ng Pamilya Lumotan, yung Okay, lupa. tayo. Siya nung nag-design, nagtayo din isa pang pinsan ng Lumotan po. Oho. So kaya pala din yung itsura din sa kanya. Opo, oho. Nakakasaludo pala si Santos. Tapos ini-improve na po ng mga naging ermano at saka ibang member ng Santo Niño. Pinaganda ho ng pinaganda. Kaya maganda ho, makita nyo rin yan pag nagtutour kasi napakaganda po sa loob. Tama. Through the years po na lahat ng contribution ng mga members ng Santo Niño, napaganda ho na napaganda. Ito po, meron din silang chandelier dito. Maganda ng chandelier. Ito po, mga time ng Spanish din po ito. Opo, tatagal na rin po yan. Isa po ito sa, syempre, miraculous na mga bahay kasi nakasurvive po ito sa panahon Maraming ng lindol. lindol, yung mga catastrophe, mga bagyuhan, and even yung war. Opo. Yung war po ang pinakamalaking part Ay, sa atin opo. na maraming distraction. Naging dito, naging isa sa mga opisina ng mga Hapon. ng mga Hapon. Nagtago sila. Inoccupy po ito ng Japanese regime. Opo. Oo. Tapos marami yung sinirang gamit. Pero buti po, naisalba pa rin. Po, kasi nung araw po,
Malalaman mo pagka ang pamilya ay aristokrata, mga furniture po maninipis. Yun ho ang karamihang sinira nila. Bago ho nila iwan ng bahay, sinisira ho nila yung mga gamit. Buti ho sa lola ko, naka-maintain yung maninipis. Pero ho, pinis ang mapinis ang mga upo ng babae, train Yes. sila how to sit, hindi ho kagaya ngayon na. Ano-ano na lang. Kung ano-ano na lang. Train sila sa etiquette. Opo, Pagkaraniwan, yes. ganun Oo. yung Kaya ho, etiquette. sad to say, yun yung mga sinira nila. Yun. At ito po alam ko, maaring nalilito yung ibang tao. Dalawa po kasi yung Bautista Ancestral House. Opo. Ito po yung Jose Bautista. Jose Bautista. Yung kabila po sa may Minana po yun ng Carmen. ng Carmen. Carmen Bautista de los Santos. Ito po ay nakalocate naman malapit doon sa ating museum ng Malolos. Casa Real. Casa Real. Which is dinonate din po. Ay, yung Casa Real, sa family din pala nila. Opo. Dinonate lang din para maging museum ng Malolos. Aha. Nung araw ho kasi yung bahay ng lola ko, wala ho yung kalsada na may BPI. Ah. Tuloy-tuloy po na garden yun. Ang kanya pong great-grandfather ay prinsipalya. So, pinagkakatiwalaan kasi sila ng mga Kastila pagdating sa mga lupain. Opo. Kaya iyon po ay, kumbaga, na-inherit na rin nila. Ayan. Kapitolyo po. Actually nga ho, Pati pala Kapitolyo. May 28 po, Flag Day, may target po, nalagay po yung libuto ng lolo ko. Finally, all these years, Wow! kaka-apirma lang ho namin, in-approve ho namin yung sa sculpture. May 28 daw po ang May target. 28, sana makuhanan po natin para yung kanilang grandfather naman ay mabigyan din ng parangal. Ito po ang main dining. Pag mga pagtitipon ng araw, ito kasi formal at saka informal dining. Yan po ang formal. Apo. Formal Tapos dining. informal dining po. Okay, so may dalawa pala. Kaya sa dami ho namin, okupado lahat yan, pati doon. So Oo. usually ho kami sa baba. Kasi pag sinabi yung pamilya ho namin, 86 na ho kami. Ang dami yan. Ito po yung gasera ng araw. Yung dalawa. Dalawang chandelier. Well ventilated, ang lalaki ng mga bintana. Malalaking bintana. So dito rin po kayo kumakain. Actually po, wala po yung grills dati. Kaya lang ho, for security reason, Yes, nilagyan po namin. Pero nung araw po, wala Ito, yun. mas makikita na rin natin ang sinasabi Poste. nyo kanina na mga Foundation. foundation. Kahoy lang po. Ito, mga buo pa po kasi ito. No? May nag-tour po dito yung mga Japanese architects. Amazed na amazed po sila. Tumagal yung bahay ng ganito lang ang poste, foundation. Anong type ng wood po kaya yan? Yun lang po. Hindi ko masyadong sigurado Oo po nga. eh. Pero kasi ho, ang foundation din naman, yung pinaka-frame, bato sa baba. Kaya tinatawag na bahay na bato. Kasi sa baba, bato. Tapos sa taas, kahoy. Popular po kasi yun talaga ng mga 1900s. Spanish time, eh. opo, Na opo. tibay yung ating bahay. Opo. Okay. Opo. Tapos light lang yung sa ibabaw na mga kahoy. Opo. Pero matitibay. Yung nakakain ng anay. Ito pa yung mga collection natin dito ng napakadami pa ng mga silverwares naman to. Oh, wow. Pero ano na po, kumbaga lumang-luma na talaga. Lumang-luma. Tinan niyo po ito, oh. For display. Meron po kaming plato. Ayan, plato. 1598 pa. Oh, 400 plus years old. Wow. Ito yung mga dating wine glass. Yes. Mga antigo po yan na mga baso. Oh, oo nga, no? Ito pa, oh. May mga dragon pa na, Dragon pa, kasi alam nyo naman po, Chinese mga tayo. Chinese nga naman. Okay, mga lalagyan ho ng mga prutas, lalagyan ho ng mga pastillas nung araw. Ito na siya, naka-safety dito sa ating bahay. Opo. Imagine mo, 1598, 400 plus years old. Oo nga po, mas matanda pa sa atin. Oo. At dito naman po yung sinasabi niyang informal dining. So pagkaraniwan po, sino po ang mga kumakain dito? Usually yung regular po na everyday na kumakain. Everyday na pagkain ng pamilya. Ito ay malapit sa kusina. Opo. Pero tinanggal na po namin yung kusina po. Ginawa pong kwarto. Kwarto na. Oo. Nung nag-shooting ko dito yung Maria Clara at Ibarra, ito yung naging kwarto. Kuwari ni Maria Clara. Isa pong popular kasi ito na mga movie, mga shooting destination. Opo. Yan. Mga paglumang ng pelikula. Yan, mga lumang ano. Turning back time. Lumang teleserye. Eto naman, dito naman, 8 naman. At napakabibigat nitong mga... Mebles. Oo. Oo. Dito po yung kwarto. Wow! Dati ho itong kusina. Hindi ho kusina, parang... Kasi ang lutuan po nasa baba. Dito ho yung mga preparation, plantsahan. So, Ito, kinonvert na lang po nito sa kwarto. sa kwarto. Opo. Dito makikita natin, ito may mga painting, itong painting itong malaki din dito. Opo, pero hindi na ho po yan luma. Yung nakita ko kanina hong panghilamusan,
Actually, nakalagay sa ilalim. Dito kasi usually naghihilamos sa kwarto kasi ang banyo nga ho malayo. O kaya yung pitchil ho na pinakita ko, tapos dito ho dyan sila yung tubig, maghihilamos. dito ho naghihilamos. Arenola po nandyan. Sa basin po. Meron pa siyang compartment, ano? Opo, Yan. lalaga, suklay. Suklay. ganun po. At syempre ang ating antik na salamin. Ito ho, antigo din po. Nakakatawa. Ito na ano, pinagawa ho yan nung araw. Ito. Mahigit 100 taon na rin po yan. Ito. Para sa pag ano to, Holy Week. Dati ho kasi yung pasyon. Ano po yung Station of the Cross. Dati ho, pinagawa ho yan namin ng tatay ko po, 300 pesos. Yan lang, nung araw. Nung araw po. Wow. Antigo na po yan. Antigo na nga naman. Parang pinakikita ang pagkakadapa ng Panginoon sa Kristo. Opo. Kaya sinasama siya sa Station of Kasama the siya Cross. sa Station of the Or Cross. sa po, Via sa mga Crucis. bahay-bahay po. Nung araw. Tapos dito, makikita pa rin natin, meron pa rin ayan, yung ating foundation na kahoy. Kahoy. Opo. Isa hong damit ng Mama Mary, Ganda. natawag ko armor. Wow! Metal po kasi siya. Oh! Aha. Tingnan niyo po. Ito ang metal Pukpok. armor daw. Mama Mary po. Ano po siya? Bronze? Bronze po yung type ng ano niya? Plated na gold. Rated daw. Oho. Hindi ko pa po nakikita yung bihis ng Mama Mary. Parang napaka-valiant kasi pagka Sa gilid po yan, tsaka sa harap. Pakita Ginagamit natin ito yan. once a Talaga? year. Opo. Oho. Sana po makita natin, makuhanan din natin. Hindi ko matandaan ko, parang Flores po ata ginagamit Sa to. Flores. Oho. Wow, sana makita natin. Opo. Ganda. Oh, Pati ho yung baton niya, metal. pati yung baton meron din. Opo. Kompleto pala, no? Oh, ito po. Wow, oo nga, no? Ayun. Pinagawa din po yan ni Des. Napaka-intricate. Salamat po ano? talaga kay Dico po. Salamat nga naman. Oho. Siya po pala, si Dico ang tawag. Opo. Yan Siya, po ay pang-ilan sa... pangalawang lalaki po. Pangalawang lalaki. Opo. Ang Kasi Dico. wala pong planong alphabet, AA. Namatay yung isang A. Wala pong plano kasi mag-alphabet noon. Ano po, yung Augusto po nabuhay. Po sumunod po, Antonio Jesus, namatay po yun. Okay. Oo. Minamatay ho kasi sa amin tatlo dito. At ito pa yung kanilang... Alam niyo po ba ito ay four-post bed? Four-post bed po. Oo. Yan. Imi ano ho yan, imi tela. Ganon. Kaya lang sa sobrang dusty, kaya nakatanggal Kaya, oo muna. nga naman. Kasi halos sa alikabukin kasi. Opo. Kaya open muna. Pero pagka ito nabihisan, napakaganda nito. Opo, meron po yan langit-langitan, meron po sa sides. Alam niyo po ba sa Lihiya, yun yung may parang... Yung nakahigaan, no? Kasi dati ho, banig lang eh. Banig lang, oo. Hindi naman dati usong kutsyon. Tama. Banig lang nung Yung araw. sa Lihiya po ba, ano ba tawag doon? Anong, para po bang Sa rubber lihiya, yun? parang ano po, parang naka-weave na ratan. Yan po ang nakaano dito sa... Tapos pag ano ho, mas intricate siya. Kapag kumari, mas mahal, mas maliliit. Yun. Opo, mas maliliit. Oo, mas Ayan. Yan ang sinsin. Ito po, silihiya. Opo. ito po ngayon, malalaki na eh, pero ito, Mas malalaman nyo. pero kahit pa paano mas maliit yan. Kesa ho dito. Nga naman, ito yung difference nila. Oh. Mhm. Ito kung nakikita natin, Anong ito pala araw? nung araw na Lalagay parang yung pagkain. food storage. Oo, food para hindi storage. dagain, ipisin. Opo. Ayun. Yung mga natitira o kaya yung mga isi-serve pa lang. Ito pala nakalagay yun. Ventilated siya. Pero po dati pa rin, part ng ating... Kusina kumbaga, po. kusina. Parang ano po, hagdanin po to dati. May hagdan po dyan eh. Kasi lutuan po sa baba. Dito ho yung preparation, dito yung planchahan. May hagdan po yan dati. Oh, Oo, ka less important person. doon Dyan. sila. Oo, doon Okay. sila. Yung kumbaga sa backdoor ng Oo, house, kumbaga back. hindi sila pwedeng makipag-mingle sa mga Oo, ilustrado or hindi yung mga sila matataas. pwedeng tumaas dyan. Oo. Umakyat dyan galing tindahan, palengke. Oo. Oo, dito sila. Ito lang yung way nila. At ito po, dito niyo pa to sa, napansin ko lang. Ito po. Antigo rin po yan, Antigo rin, actually. oh. Oo. Ito naka-weave din siya, oh. Collector's item na po yan. Mga Kawayan collector's po. item. Oh, bamboo. Oo nga. Collector's item na po yan. At napaka-antik na nito. Opo. Tapos ito pa yung mga glassware nila. Mukhang may Halo taan. na po yan ng bagot luma. Halo na po. Halo na to. Oh. Ito po yung bago. Mukha po ito may daan din sa labas. Opo, papunta ko sa veranda. May veranda. Oo, ganito po ang lock. Galing. Nung araw ko, ganito po ang lock kasi. Oo nga. Naku, matigas. Matigas na nga naman. Opo. So nung araw nga naman, barikada, parang barikada Oo, yung... pag ano ho, kami ngayon, pag nagpo-position, dito kami nanonood sa veranda. Ito po, nabuksan na natin. Mm-hmm. Oh, ito pala. Kaya pala nung nagpo-prosesyon, Dito nanonood. Opo. So, meron din sila dito ang lamesa na malaki. Maganda rin pang merienda dito. Oo. Tingnan nyo, lamig pala dito. Ang lamig. Oo. Ito Tapos ho yung nakikita sa rito, pamangkin ko, sa palasyo po. Sa Palacio Real, dito nakita-kita pala yun, ang Palacio Real de Santo Niño. Bahay ng mga Reyes po. Ito. Tapos iyon po yung butika natin, ano? Ito po, Santos.
Clinic. Santos Clinic yon at Opo. butika din. Dati yung butika, tapos may clinic po sa baba. Bahay po, yan. Yan, Nagawin siya. pong events place po. Events place Oo, naman. ni Miguel. Tsaka At sa baba po, restaurant. Restaurant. At ito naman, restaurant na siya. Ito, Sa ngayon po, mga hotel rooms hotels. po yan. Pero meron din silang ina-offer dyan na Nagpagkain sa ngayon po. Sa Kasi habang hindi pa tapos yun. Iyan. Oo. Pero ito, napaka-world class ito eh. Talagang heritage na hotel. Lamig. At ang mga mangga. At syempre, ang ating mga manggang kalabaw ba ito? Opo. Oh, yan o. Mga hinog, mga ano pa, hilaw lahat pa Hilaw eh. po nga masarap nito. Ito yung sinasabi ni ma'am. Ito ngayon, nilagyan lang ho ng bahay. Pero dati ho doon yun. So, puro secluded pala yung mga hagdan natin, puro sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Mga lalagyan po ng pagkain ng araw. Pagkain ng araw. Oo, isda. Napaka-sophisticated naman. Isda pa talaga. Palaki ng palaki po yan. Oo nga naman. Ito yung kalakihan. Napakaganda. Oh, ito po. Ito. So, dito naman, ang daming ano eh. Ito ho, actually, ito po, dugtong na lang siya. Pati sana to, ito yung flooring. Vegan tiles ang tawag po Vegan dyan. tiles. Yan. Lumang ano din po. Napaka-presko dito. Opo, usually kaya Sarap tumira dito. binuksan. Ito, mga ano po. Ito rin, meron mga image din tayo dito. Mga antigo po yan. Mga antique nga naman. Ito po, lalagyan ng mga, actually lalagyan ho to ng damit. Oo, pero lalagyan ho namin ng mga So hanggang sa gamit. ngayon, ayan pa rin, maganda pa rin ano. Opo, Yung mga heavy. wood kasi nung araw talaga eh, napakatitipid. Talaga ho silang gumagawa. Sad to say nga lang, di ba, sa labas, nakita mo pa nagsushooting, yung harap na ano, hindi namin bahay. Oh, Kasi nga, dahil sa wire. Tama. Kasi syempre, nung araw, kumali, walang kuryente, paano naman mo kukuhain may wire? kaya po yung pasad medyo hindi magandang tingnan dahil sa mga Oo, nakasabit. nakasabit. Tapos ito po, hindi naman original yan, wala po ito. Yung mga grills. Yung babaho ang original. Ito daw. Ito. Eh, mukha naman eh. Kita niyo, kakapal. Opo, oo. Kasi ito lang Hindi for, kinakalawang. kasi inaakyat ho kami before eh. Kaya ho, sinecure lang. For safety nga naman. Ingat pa rin tayo kasi ang panahon ngayon, hindi nga naman. Oo, talaga. Mahirap, may mga masamang loob nga naman ngayon. Eh. Oo. Chandelier ng araw po, mukhang parang gasera naman. Oo. Ayan. So parang Coleman nung araw. Nawala yung ano eh, nawala yung takip. Hindi ko mahanap pa. May takip pa siya. Nung shooting, yung ano, parang cover niya. Siguro may mga kapistahan, may Oo, birthday. nung araw. Eh, kaya lang ho, madumi na eh. Pero Kaya hindi, kailangan ang ganda patubog rin. pa muna. Makikita natin yung pagka-antigo niya, sa itsura pa lang niya. Napakaganda niya eh. So dito nilalagay ng mga fruits. Rutas, opo, mga- pastillas, ganun. mga dessert, pastillas, mga dessert. Yung pagiging, ano ba, masagana. Dahil nung araw, ito mo, iba-ibang prutas ang nilalagay. Na maaaring sa ngayon, wala nang ganang gumagawa eh. Opo, Dito, pagka mga dessert natin, mga fresh na fruits ang nilalagay. opo. At meron pa sila nito. Oo. Hindi na po yan luma. Bago na po yan. Mga bago Oo, naman to. mga bago na po yan. Oo. Yan na, ang ating napakaganda. Ganda pa rin pala. Oh. Ito ho, galing ho ito sa aming lumang, may isa pa ho kaming bahay nun sa Katmon. Kaya lang nagiba na po yun. So, yung Ito ho, isang pinto. Oh. Oo. Isang pinto lang. Nilagay lang ho namin for remembrance. Kung makikita niyo naman, oh, kahit anay sumuko eh. Anay siya pero hindi siya nasira ng anay. Opo. Di ba? Isang collection natin dito na napakaganda. Oo. Amazing, nakaka-amaze. Lalo na po ito, kasi talagang intricate na ano Oo siya, nga, napaka-delicate ng pagkaka-curve niya. Oh. Opo. Mukhang yung nag-curve nito ay napaka-master sa ganitong curving. Napakadalang ng mga ganyang curving kasi ngayon eh. Opo. Kita nyo, ganda. Sabi ho sa tourism, ito ho daw yung very precious. Very precious po ito daw. Ito. Sabi ho sa tourism. Mhm. Kasi parang wala tayong gano'ng nakikita. Parang, Tsaka kasi makakapal, Tsaka parang- heavy. Oo. di ba yung ganito parang sa mga dato? Nung Opo, araw, oo. yung Parang may ganun. resemblance siya. No? Mm. Pero siyempre, ang kanyang itsura ay parang sa atin pa rin na Pilipinong Tagalog. Apo. Yung design ng kanyang curvings. Apo. Ito si Sir Des. Oo. Yan. Ang aming historian. Historian. Brother. Na pinagmamalaki ng pamilya. Production designer po. Galing. Ito na yung garahe pala nung araw ng mga karuwahe. Nung nakita natin sa labas, yung karuwahe nila. Wow. Oo, yan. Kaya lang ito po dati, mababa ito eh. Kaya lang ho binabaha, kaya ho tinaasan po ito. Kasi usually ho sa dami namin, dito kami nag-i-stay. Kasi at least aircon. Aircon po siya, aircon doon. May kwarto po dyan, aircon din. Dati ho ito ang aming gate. Nung araw ganyan po ang gate. Tapos ito ho mataas ho ito. Kaya lang nga, tinambakan. Oo, dati ang tatay ko may lansya nakasabit dyan. Oo. Ito yung loob nila eh.
Ito yung tatawag na sa, akala mo yung sabi mong lata? Yes. Ito yon. Ito na yan. Yung losa ang tawag. Ito, Blue mga and white. 1960s. Oh, mga arenola dati ganun din. Akala ko nga ito arenola. Hindi ba? Yung pala hindi. Kasi ito lalagyan ng pagkain. Okay. Oo, pag libad ang araw, wala namang ref. Saka pa nagta-travel, pag dadala, ito, lalagyan ng drink. Ayun. Tubig, di ba? Tapos ito yung mga parang chalice tsaka yung mga pichil. Mga antigo mga na yun, silver, ano? mga Mga luma. silverwares yan eh. Oo, yung mga Ayan plancha pa, nung araw, Yung plancha ng araw. pangsabit, Bakit, ano? pangsabit, di ba, ng yung pangsabit pa nagsasabit ka ito ng pa, damit. ayan. Sipit Yun siya nga din. nung araw. Kasipit ng araw. Galing. Bamboo po yan, ano? Opo. Tapos meron pa tayo ito sa Lakuban. Lalagyan po yun ng asin. Asin. o mga Asin ganon. pala Opo. yun. Ito, Cobertus po. Ito, American period. Ayun, American period. Ito po, Cubiertos. 1940s. So, set naman to ng... Everyday po ng mga Amerikano. Okay. So, nandiyan pa rin yan. Kasi dito talaga na bahay natin, na bahay na ba ito ng Bautista Ancestral House? Kasi po, ito napakarami pinagdaanan. Opo. Na pagdaanan niya Spanish period. Lindol, Bagyo. Lindol, Bagyo, ang American tsaka Japanese period. Opo. Hanggang sa ngayon, modernized na tayo. Ito po ay nandito pa rin sa atin sa Santo Niño, Malolos, Bulacan. Apo. Yan. Siyempre, sila Ma'am Karen ang isa sa owner nito. Opo. Yan. At ito pa ang kalakihan. Ito, nag-aayos din sila pagka siguro sa mga karo-karo. Oo. Kasi itong area na to, as much as possible, gusto namin replica ng bahay. Ito, Oo. replica ng bahay, yung wood. Yun, tamo. Ito po, painting. Tingnan niyo to. Opo. Oh. Ito po, in charcoal. May 4 caryatids. Opo. Yan. Ito po yung, ano, Ito naman yung charcoal painting naman Oo. to. Gusto namin sana ibaba yung ano dito, yung bahay nga. Oo. Kaya lang binabaha po kasi. Oo nga naman. Oo. Mas mainam para yung ibang gamit kasi masisira. Oo. Kaya tinaas na nga namin yung cabinet. Oh. Tama. May mga nasira na nga dahil sa baha. Baka siguro on the near future, magkaroon pa kayo dito ng mini restaurant din, ano? Mahirap po kasi, Mag-manage. pinaplano ho, inaayos pa po namin yung gawin to event space. Mga small function, may garden. Ngayon po kasi family use. Family use pala. Sa dami po namin. Aantayin po namin yan. Opo, pero ano po, mga friends, minsan pinagbibigyan na rin namin na po. Pero ganun ho, eventually ang plano namin. Yeah. In the process pa lang po. Ito po nakikita natin ito, yung door nung araw. Nung araw Diyan po po. kasi dumadaan yung mga karawahe. Opo. Yung kaya yung mataas tsaka matibay. Actually, umikli na po yan kasi Umikli nga na nga dahil yan. sa baha. Pinaiklian po. Ito pa. So, Ito ho, nung araw ho, ito altar. Nandito yung Ang tawag ho dito, barok. Baroque works. Baroque works. Mga baroque works. Altar siya, oo. Altar pa Pero, natin. oo. So, minodify na lang, may isang painting. Nagbago man po yung ibang structure ng bahay, pero syempre, still, andito pa rin po mababanaag natin o makikita yung kanyang makasaysayan na saksi Opo. sa naging buhay natin nung time ng mga 18 to 1900s hanggang sa ngayong bagong panahon na. Opo. Ito yung part na to. Garden area. Ito rin pala to. Oo. So, ito medyo modernized na. Para medyo Frenchy. Oo nga naman. Tsaka maganda to. Ito po pala dati ay, ano daw po to, garden. Opo, part of the garden po Part to. ng garden. Ginawa na lang lagyan ng CR, tapos nilagyan ng room dito. Ito, visitor's room. Ay, ganda rin ah. Napakaganda. Purpose Ito yung original po na na wall. Ito pa yung original na wall. Opo. Oo. Ito yung ano po. Kaya lang walang pintura. Adobe po ba yan? Adobe. Adobe. Pinakamatibay. Ito yung kaya tatawag na bato. Ito yun. Ito yung pose from the top. Ito po yun. Ayun na yan. Oo. Oo. Ito pa, may yan din. may na-preserved din purpose bed, tsaka ito na yung pundasyon. Ang ganda pala nito, oh. Oo, from the top yan, di ba? Lumiit sa top eh. Oo nga. Oo. Tsaka, ang hirap pong gawin yan. Dahil siyempre, isang diretso, kasi ingatan mo itong foundation ng bahay. Opo. Apat pa yan. Ayan, laki. Ang laki pala nitong puno. Pero tulong ho ng simento, kaya. Yun ang magkakapit sa bahay. Yung foundation ng bato, kaya yung mga haligi, para mas maging matibay. No wonder po, nakatagal talaga to. Kaya, kaya nga amazed yung mga Japanese architect na nagpunta dito. Sa ata may CR na rin dito. CR po dyan, oo. Opo, may CR din po dito. CR pa lang eh. Para bahay namin. Napakaganda, oh. Wow.
Oh, kita niyo naman, ang ganda. Oh. Tapos yung bowl natin dito. Tapos meron pa shower room din pala rito. Apo. Ganon din po doon sa kwarto. Meron din pong CR yun. Meron din CR. Oo. Malaki din po yung CR to. So, bawat part ng bahay, syempre para mas comfortable. Oo, sa dami po namin eh. Hindi na makakasabay-sabay. Ito may CR din pa. Gusto mo makita din? Okay. Para Oh, oh. Anthony tayo sa ano. Ito yung pa isa. Antigong Mga ano to. antigong- Yung dresser. Oh. Ito isa pang banyo. Wow. May Oh, Jesus ito pa yung rin isang dito. kapa ng birhen. Ito. Mahaba yan. Oh. Hanggang, So, ito pala mahaba yun. yan, nakaroll. Tapos ito po, napakarami nila dito mga collection pa din, gaya nito. Oho. Oh, mga... Altar table ho ang tawag dito. Ah. Kasi usually yung nilalagay sa taas, altar. Tama. Tapos sa baba, pwedeng mga bedsheet. Ito kasi, ang mother ko is Norma Garong Garong. Basa. Ah! Oo. So, Ang lolo ko naman, siya naman yung second governor ng Mindoro. Sa mother side, Oo. Santiago. Santiago. Oo. Ito po kaya binili nyo dahil sa surname nung lola nyo. Lolo, oo. Garong. Oo, ng lolo ko. Ito na po, Garong. Oo, Ayan. lalagyan to ng mga gamit nung araw. Nung araw gamit. Oo, tsaka mesa. Sa Oo. dual function. Pwede na rin siya Oo. sa lamisita. Oo, yes. Ito para madyungan. Oo, badge Ah, para ito. madyungan. Ito ang traditional na madyungan. Pero luma din yan, ha? Luma Kasi, na. oo. Sa ano ko lang ito nakikita eh. Ngayon, ayan, may mga lagyan dyan. Dito pagka naglalaro ng mahjong. Alam naman natin, mga Chinese, sila ng mahjong. introduce ng mahjong. Tama. Diba? Kaya, Oo. masarap laro ng mahjong. Dahil ito is matanda ng libangan ng araw. Dahil ngayon, nag-iba na. Ginawa ng sugal. Pero yun po, leisure ng ating mga ninuno. Yes, oo. Yung pag-mahjong after ng kumain. Weekends, occasion. walang ginagawa. Yun, diba? Oo, libangan. oo, yes. Oo. Dapit. Ito, sombrero nung araw ng ano, oh. Saan? Mindanao. Oo nga, no. Oo nga, no. Ibon ito pa. talaga siya na ano, ulo. Ulo ng ibon. Natawag na hornbill. Oo. Hornbill pala to eh. Yes. Ganda nito. Tapos ito yung mga pottery nung araw. Ito yung- Hindi naman super tagal. Kaya ito nagpapakita sa atin ng bahay na bato na napakaganda ng ating culture ng time. Nung Oo, era love ng the bawat- Philippines. Matagal na panahon na. Andyan pa rin sila. Still, na-maintain at still yung kanilang kumbaga quality at durability ay napakaganda pa rin. Although mahirap po talaga ma-maintain. Oh, iba. Expensive nga naman to Kasi eh. ang anay din talagang kalaban. Tama. Even yung mga weather natin, di ba? Sabi nyo nga po, yung pagbabaha bagyo, natin oo. sa mismong garden. Ito pong pakikita namin ni Ma'am Karen, ito, gaya niyan. Oo. Ito po pala yung napakatandang well na. Oo. Tinaasan lang. Noong araw, naliligo pa ang tatay ko dyan. Ang ate ko nahulog dyan. Naulad dito. Kasi mababa lang siya dati since nagbabaha nga. Kaya tinaasan. Savior to, nung nasunog yung bahay na luma doon, ng Reyes, itong nagsalba ng sa tubig. Buti na lang may mga kaibigan ng kapatid ko noon, nagtulong-tulong sila para hindi masama yung bahay. Ako, working pa ba siya or natabong Working na? pa. Working pa rin. Kaya lang tinambal lang namin ng screen kasi ngayon lamok. Kaya may host kasi Saka mga insect. ginagamit namin pandilig. Tama, functional pa rin siya. Tingnan nyo, kataas to. Malalim. Malalim? Hindi ko na Pero malalim. malalim. Siguro lagpas kawayan. So, ito ginagawa ng pandilig sa Pandiling nga naman. garden. Ito yung nakakatakot sa daring. Kasi yung, di ba? Ay, oo, the ring. Siya, sigurado na tayo na iyan yung malalim talaga. Kasi ganyan yung mga well nung araw. Oo. Yan. Tapos ito po yung pinakakalakihan ng Garden. garden. Oo. Dito sa part na to, ito po ba existing to dati? Hindi po. Hindi. Dati yan nalagyan ng bodega. Bodega ng lalagyan ng mga bigas. Mga bigas. Kasi panahon natin, nung time natin, sabi nyo, meron kayong Palay, palayan, palaisdaan, palaisdaan, asinan. asinan. Oo, napakarami natin. Oo. So, masagana pala yung pamilya natin nung araw. Oo. Farming talaga ang Farming talaga. Oo. At marami Kaya rin ang po tatay kayong ko, lawyer siya, hindi siya nag-practice halos dahil sandali lang. sandali lang. Dahil nga siya nag-asikaso nung sa farming. Dahil masyado nga mga social ng mga kapatid. Siya Siya ayaw yung niya. simple. Simple lang Oo. siya. Oo nga. Tapos yan, parang sa bigan ko nakita to eh. Ito yung gulong ng kalesa na ginagawang upuan. Yan, na modify, meron din sila nito. At syempre, ang ating matatandang puno nandito rin. Opo. Itong part naman ito, parang Athens, Greece na type naman. Na May mga stage. stone curving dito na ito mga bago na po ito.
Bago na. Actually, for family use, then gagawin tong glass, tas aircon. Okay. Tapos kasi plano nga na in the process kami of gagawin tong events place. Yun. So, function hall, parang Pagka, function hall din parang siya. mga gusto ng mga lumang... Mga throwing back time. Pero in the process pa. Tinan mo to. Oo. Tapos dito yung bagong working stage pa pala to, ano? Ito mga lumang kahoy yan. Collection ng kapatid ko, iba-ibang kahoy. Talagang... Luma lahat. Talagang inano niya, kinolect pa niya talaga. Parang ginawa niyang partition. Mga iba-ibang lumang bahay. Wow. Kinokolekta niya. Ganda. Tsaka durable to. At ito po yung Dalawang kwarto. dalawang kwarto din to. Oo. So, sa family din to. Sa family sa ngayon. Sa ngayon. Oo. So, Pero pagka possible. kumari, pag naging venue, pwedeng hindi siya magbibihis yung bride o magpapalit, magaganon. Oo, tama. So, Oo. ito po, nire-ready natin. Mamaya, bibigyan nga namin kayo ni Ma'am Karen ng details. So, mga bagong Abangan na lang po sa website kasi hindi pa namin napapalagay. Yes. Pag Mamaya, na-website. i-inform namin kayo. Oo. Ayan. Tapos, ito na. At similar doon sa kanilang bahay, meron din silang mga post. Galing din sa lumang Na bahay galing yan. din sa Binibili ng kapatid ko. Oo. Para similar din sa bahay ninyo. Oo. So, galing to sa ibang bahay na. Pero ganda pa rin, oh. Amazing pa rin, amazing. Oo, walang anay, di Walang ba? anay, Oo. Tapos, syempre, inspired na fusion na to eh, ng Greek. Oo, And then, yes. Spanish, Filipino, Oo. Chinese, at marami pang iba. Kaya nga, ito kasi ang mga sa hagdan to, di ba, nung araw? Ito, tama. Ito yung akyatan eh, yung kumbaga lagyan ng yung mga steps. Oo. So, naigawan pa nila ng paraan Oo. para mas maging maayos. Medyo naghahalo ng konti, pero at least, di ba? Yan, dati wala talagang window. Yes, so, Kaya lang, naglagay kami ng grills nga. grills para Oo, safety. Ng bahay. Tsaka Oo, siyempre, dati yan, sa inyo rin. itong bintana na to, may ganun yan. Yung parang dugtong. Ay! Itong na ganun. Dito po Kasi sa... dyan, pwedeng upuan mo, pwedeng plantsahan nung araw. talaga ba? Oo, tambayan namin kasi nung araw yan eh. Oh, Tapos ito actually, tambayan niya, tapos ito maid's room. okay. Yung yung sa kabilang window. Yung kabila. Oo, yun ang kwarto na ngayon. Yung iba, syempre, itong part na to, kusina. Oo, Diyan nagpe-prepare yung mga maid. doon, oo. Yung mga katulong natin para sa mga food, paglilinis. Pagluto, oo. Pagluto. Ipapagamit nun, di ba? Tama. Oo. Ay, galing. Pala, kwarto na ng kapatid niya ni Ambe. si Ambe. Ayan. Oo. Puro kasi lalaki yan ako. Apat na kayong babae. Apat na babae. Supposedly 9 boys. Yan. Ito po palang nakikita ng karwahe na to ay ginamit ni Sardes sa shooting. Sa shooting nung araw. Nung araw. Ito din ginamit niyo nung kasal. Kasal, oo. Ginamit din namin ng ganda. kasal. Kita niyo? Oo. Napaka-memorable talaga. Sa ng ngayon, mga sira ganitong yung bahay. Sa ngayon, sira yung gulong. Sira. Pero at Oo. least, konting fix lang yun. Is Oo, working oo. naman. Kasi gusto working hanapin naman ng brother ko yung luma talagang gulong. Ayaw niya na pagawa ng bago. siya. Okay. As as possible, as Gamit. original. Original nga naman. Oo, Kasi yun yung value talaga kasi nun. Oo. I-maintain naman ni Sardes yung pagiging authentic naman ng isang bagay. Yes. Ganun siya Ito mga bato ng araw. Yan. Yan, mga bato ng araw, galing to sa Ito. Kasi nung araw, ang hanap buhay is gawaan ng kandila. Sa mga main. Oo. Oo. So ito yung mga bato na yan. Galing yan doon. Puro adobe yan, ano? Oo nga. Kasi medyo parang naging curse. Ah, Oo, kasi parang nabenta ata yon. So, minumulto yung mga tao ng grabe. okay. Oo. So, kaya, Kinuha namin yung yung mga bato. mga bato. Oo, yung So, ito kandila lang nung yung part. konti lang yan. Dami nun eh. Oo nga naman. Yung makopa, sinasabi ko Ayan. sa iyo na dapat meron ng bahay, di ba? Kasi konting Yes. bell ang fruit. Oo. Pang drive away ng spirit, pag-invite ng good spirit. Ah. Naputol to, kalahati. Oo nga Mas eh. mataas yan eh. Ah. Oo. Pero still, Oo, ito still. yung napakatanda More than na. 200 years old yan. Tsaka yung kay Kami Mito hito, daw. matagal na rin yan. Ito rin yung kay Mito. O, Nabalian din yan ng Oo nga. Oo. Panahon pa ng, ngayon, kay Mito, ayan o, may mga bungas eh. Oh, di ba kaya nakakatuwa kasi kasi bumubunga pa. Ito po pala sabi din sa atin ni Ma'am Karen, nung time pala na 40s. mga oo, 40s pa, naging, Pupuntahan ng mga bisita. Di ba nung araw kasi wala naman mga hotel tayo. oh, So usually, yung mga nung olden times, nakakarwahe sila at lahat, pagod yan, di ba? Tama. So dito ginagamit Dito sila nag-stay. ng bisita. galing ano. Kasi ang main house is nandoon sa Mitulay. Sa may tulay, yun. Oo. Marami po sila. Ngayon ko lang na-discover na napakarami po pala nila na mga property dito sa Malolos na sila ang nagmamayari.
Kaya maganda yun Kasi nga, na-discover din natin yung kanilang history ng pamilya, yung contribution nila dito sa atin sa economy ng Malolos, yung mga Gawaan ng kandila. gawaan ng kandila Yung na araw. nakita natin, Oo. na yung mga bato pala na yan is tinutungtungan niya para gumawa ng kandila. Oo. Di ba? Yun yung pinaka-frame ng bahay. Pinaka-frame ng bahay nila na Gawa ng kandila. Oo. So, yun ang na-collect pa nila. At andito na. Kompleto na. Oo. Ang lolo ko po, isa sa mga signatory kasi ito yung unang road na nagkaroon ng kuryente. Okay. Meralco. Oo. Ito pala yun yung mga una. Oo. Bago tayo matapos, gusto ko muna pong magpasalamat kay Ma'am Karen sa napakaganda at napaka-historical rich na culture natin na tayo ay binalik niya sa nakaraan. Sa abot Araw ng pa. aking makakaya po. At napakagaling po niya. Welcome po. Salamat din At maraming sa pag-isip salamat po. na ma-include kami. Oo naman, syempre. Vlog mo. At ito Syempre. po, napakahalagang istorya kasi natin. Alam niyo naman po tayo. Ito po ay isang parte na ng pagkatao natin. Mga Pilipino, particular siyempre din sa amin sa Malolos, Bulacan, ito po ay identity po naming mga taga Malolos. Apo. Ang ating mga historical na wag sana natin kalimutan. Apo. At pangalagaan natin at pagyamanin pa natin ang natutunan natin sa nakaraan. Mahalin ang gawang Pinoy. Yes. Salamat po. Salamat po. Kung interested po kayo, siyempre na makita uli ang ating napakagandang history at ng kultura ng bahay ng Bautista na bahay na bato dito sa amin sa Santo Niño, Malolos, Bulacan. Meron po kami contact ni Ma'am Karen. Caterina Bautista Cortez.
Caterina Bautista Cortez. Mag-message po tayo sa 0916 610 610-6401. 6401. Hanapin niyo lang si Ma'am Karen. Pwede ho kasi kami sa tour. Yes. Tapos eventually po, gagamin ho namin kasi itong Unity Events Place. At syempre yung tour natin, pwede po rin kayo kung Pwede ho pictorials. mag-pictorial. Opo. Pwede kayo mag-inquire sa kanya. Opo. At pwede din kayo yung mag-tour sa atin or kung meron kayong mga thesis, gaya ngayon, magkakaroon tayo ng summer days natin, magkakaroon ng mga, kumbaga Holy Week. Isa po sa pinaka-historical na napakagandang puntahan to. Dahil dito mamumulat kayo sa, even yung mga phone kasi meron sila dito na pinakita natin. At even yung ating mga matatandang mga way of life, yung mga tools and materials natin, mga equipment, mga gamit sa bahay, andito na lahat. Okay? Salamat. So Thank para you. ma-inquire Soon kayo. ho, we will have our website. Yes. For ano po. Yun ang lalagay natin sa susunod na follow-up natin. Apo. Okay? Okay pa. Thank you. Thank you. Shoutout muna kami ni Ma'am Karen sa kanyang pamilya. In alphabetical order. Yes, shoutout kami kay Augusto, Augusto, Benjamin, Clarissa, Daniel, Emmanuel, Felicissimo, Gabriel, Herondina. Karen. Ma'am Karen. Hindi pa ako. Ay, hindi pa ba? Sino ba? Oo. Raida, Raida. tapos Jeremias, Yan. Jerry, Caterina, and Leandro. Leandro. At syempre yung pamilya po nila, syempre Bautista sila. Sa shoutout din kami sa iba pang apelido na ngayon ng mga kapatid niya. Apo. Syempre yung mga Bautista family na lalaki, shoutout po kayo kung nasaan man sila, saan ba sila? Mga lalaki natin. Nandito po. Dito sa Malolos. Manila po. Sa Manila. Manila. Oo, Tsaka Manila. yung ating mga Nueva Ecija at saka Laguna. Nueva Ecija at Laguna. Apo. At yung pamilya naman ng kapatid niyang babae, mga apelido nila. Lamotan po. Lamotan. Balatbat. Balatbat, Reyes. Reyes, Tenko. dito na kami lahat. Ito po kami. Sige po. Ingat po kayo Ingat lagi po at kayo. maraming salamat po Kunanan sa... po ng Pampanga. Oo. Oo. Pag-open sa amin ng inyong munting tahanan ng napakagandang makasaysayang Salamat bahay na bato din ng, po. ng Oo. Bautista Ancestral House. Okay po. Bye-bye. Likewise. Bye-bye. Kasama natin si Kuya Andy o Andrew Cortez. Kasama ko po. Ito ang mister ni Ma'am Karen. Shoutout kami sa amin sa Cortez family. Yung anak nila na si Marcos Enrique. Marcos Enrique. And then Hi. yung panganay na Angelico, namatay. namatay na rin. Si Angelico. Si Angelico. Yun ang eldest. We miss you. At syempre, yung pamilya namin sa probinsya natin ng Ligaspi Legazpi, Albay. Albay. Andito kami. Siyempre, healthy pa rin si Kuya sa amin. Shoutout kami sa pamilya niya ng mga kapatid mo. Yung dalawa na sa Canada, Sa Canada, si Marlon and Evelyn. Kuya Marlon at Ate Evelyn, ingat kayo. Saan sila sa Then Canada? si Ontario. Sa Ontario, ingat kayo dyan. Yung mga subscriber po natin ng Canada. Apo. Yes. At yes. yung... Legazpi po. Yung eldest sister ko, si Dr. Jean Cortez. Ay, Dr. Jean. Sa Legazpi. Sa Legazpi, Albay. Albay. Ah. Ingat po kayo at nandito kami, maayos kami. At magpapasalamat na uli ako sa kanila sa pag-accommodate sa kanilang napakagandang tahanan dito sa atin sa Malolos, Bulacan. Okay. Okay. Bye-bye. Sa susunod. Thank you po. Okay. Thank you. Siyempre, sasalat muna ako sa masisipag nating sangguniang barangay ng Santo Rosario, ay ng Santo Niño, Malolos, Bulacan. Shoutout kami kay Kap, Ambe, Bautista. Tsaka ang ating masipag na kasyal. Kagawa Jerry Basco. Alright, tsaka ang ating, siyempre, mga peace and order. Hi. Shout out. Shoutout ako sa ating SK Councilor, si Idol Aurora. Hi. Welcome, kasama natin si Idol Buboy. Subscriber, followers na dito. Shoutout kami sa Perillo Family. Dito sa amin sa Malolos. Dati sila taga-Bagna, ngayon nasa Ropina. Tumira siya sa Balayong at kakagami. Shoutout ako sa ating mga, ano ba? Mga pagong. Mga pagod. Alright. Fresh, pagkakailangan nyo ng mga chicken bagnet ni Onyang. Sarap dito eh. Shoutout, paring Chris, Kapulong. Ito ang ating Onyang. Lasa bebel gum. Masarap dito. Pagka gusto nyo ng order, dito lang kami sa may baryo ng San Juan. Alright, malapit sa Petron. Very good. Shoutout ako sa magulang ni Idol. Si ate, ano pangalan? Pasyon. Basyon. Sa Balayong, tsaka yung tatay niya, si Kuya Jo, na nasa Nasa Muntinlupa. Muntinlupa, tsaka sa amin sa Bicol. Saan ba sa Bicol? Sa Camarines. Camarines Sur. Alright. Good afternoon mga Tropax. Kasama nga ngayon natin si Idol Bernie Santos. Follower, subscriber natin to eh. Siya ay nag-avail sa atin ng t-shirt.
Limited na to, t-shirt. Kasi kaunti na lang eh. Yan. Pero bago ang lahat, magsashoutout muna kami ni Idol Bernie sa kanyang misis. Si Leia Estrella ng Bagna. Tsaka siya ay sa Parasan. Ano? Idol, let's mamam. At syempre maraming salamat kay Idol sa pagsuporta sa channel natin. Sa ganitong merchandise, makakapagpagawa tayo ng sticker. Para sunod, nabigyan naman natin sa sticker. Ano naman, Idol? Right. Okay, nandito tayo ngayon sa tindahan nila Idol Mike. Ano? Si Idol Michael Rocawa. Idol Mike, ito na order ng t-shirt. Salamat sa pagsuporta. Tatlo to. Okay, makakarating na dyan sa Japan. Shoutout ako dyan sa inyo sa Japan at lagi kayo mag-iingat. At syempre, maraming salamat sa pagsuporta. Pagka naghahanap kayo ng mga glassware, yung tindahan nila Mike dito, sa may tapat lang kami ng South Star. Lahat ng klase ng mga pang anik-anik na mga plastic, lahat, pang kape, pang kung ano-ano. Idol Mike, salamat. Sa kay Idol Idol Janjan. Kaway kami. Shoutout kami sa pamilya namin sa Kanyugan, Malolos, Bulacan ng Pamilya Lim. Ay. Siyempre, sana po nag-enjoy kayo sa house tour natin sa bahay na bato ng Bautista Ancestral House. Siyempre, kasama natin si Ma'am Karen tsaka si Sir Andy ng Bautista family at ng Cortez family. At kung nagustuhan niyo po yung video natin patungkol sa lahat ng culture, tradition, ating food, at people dito sa atin sa Bulacan at sa buong Pilipinas, puntahan niyo na ako sa channel ko sa Alfax TV, ang Bulakenyong Vlogger. At syempre, subscribe na rin ako, hit yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Nagustuhan yung video natin, share niyo na rin. Until next time, mga Tropax, keep safe and keep moving always. To bahay na ba to? Bautista Ancestral House! Yee! Bye-bye! Alright! Yeah!